Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos Duterte, matinding sagutan at Pogo Operation konektado sa taktika ng Chinese military. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Matapos bigong mahuli si Kibuloy, abay mga Duterte, binira ang mga Marcos. Ayon sa dating Pangulo, ganito ba ang bagong Pilipinas ni Marcos? Niyuyurakan ang human rights lalo na sa pag-serve ng warrant sa kanyang best friend na si Kibuloy. Dagdag pa ng isang maka-Duterte, ito'y warning ni Marcos para sa lahat ng kukontra sa kanya. Ay naku, isang tao lang po pinaghahanap dyan. No? Bakit naman batalyon ang pinadala dyan? Ang tingin ko po, ang talagang pakay na ginawa nila sa panlulusog ng Kingdom of Jesus Christ, ito po ay warning sa lahat ng mga tututol sa gobyerno, humanda kayo. Gagamitin namin ang puwerso ng buong gobyerno para supilin kayo. Ay naku, isang tao lang po pinaghahanap dyan. No? Bakit naman batalyon ang pinadala dyan? Na hindi po pwede na basta-basta papasukin ng mga lugar, lalong-lalo na po ito'y lugar ng pagsamba, ng mga batalyong fully armed mga sundalo na didisrespetuhin pa. No? Kasi alam niyo sa mulat-mula, ang tawag sa mga lugar ng pinagsasambahan, sanctuaryo. Itong bagong Pilipinas, ito po ay hindi po panaginip. Ito po'y bangungot. Dahil ito po ay talagang patunay na pinakamasama ang kabuhayan sa administrasyon ng diktador na rehimeng Marcos Jr. Ayon naman sa isang abogado, magaling lang magsalita itong mga Duterte. Samantala, noong panahon nila, siyempre, yung issue na nire-raise, na excessive use of force, ito ba daw ganong klaseng overkill ay magiging tatak ng administrasyon? Una, klarong-klaro, nung panahon niya, yun talaga ang tatak nung kanyang administrasyon. Hindi lang aresto, kundi outright na pinapatay ang mga suspect. In fact, sa madaming pagkakataon, he was quoted as giving instructions sa police na shoot to kill. Nagmamalaki pa niya mismo na siya mismo daw dati nung siya ay mayor, pumaril siya at pumatay ng mga suspect. So nakakagulat talaga na biglang-bigla importante sa kanya ang constitutional rights. At ito, magsasite na naman ako ng isang sinabi niya dati. Minsan sinabi niya na yung constitution daw natin piece of paper lang, diba? So biglang ngayon mahalaga na uli, diba? Pag ang karapatan na pinagtatanggol at dapat itaguyod ay karapatan ng isang medyo dikit sa kanya, diba? Si Pastor Apollo Kibuloy. sampal naman sa mga Duterte ang tanong ng taong bayan. Kung talagang para sa bayan ang mga Duterte, bakit hindi na lang nila isuko si Kibuloy para wala ng malaking gulo? Matapos naman ang kaliwat ka ng raid ng PAOK sa mga Pogo, abay heto, binunyag ng mga security expert na kailangan maging alerto ang AFP dahil halos karamihan ng Pogo location ay malalapit sa mga military bases ng AFP, na kung saan posibleng ginagamit ng China ang mga Pogo para sa kanilang espiya at ang tinatawag na Trojan Horse o ang surprise attack pag nagkaroon ng Chinese invasion. Ayon naman sa AFP ay pag-aaralan nilang mabuti itong mga impormasyon nito. Ayon sa AFP, ang mga Chinese military uniform na nakita sa loob mismo ng Pogo ay posibleng ginagamit itong props sa kanilang mga illegal na activities. Ayon naman sa PAGCOR, panahon ni Duterte nang magsulputan ang mga illegal na Pogo. Meron 250 dating napagkalooban ng lisensya ng nakaraang administrasyon sa PAGCOR. Yan ngayon ang gumagawa ng mga illegal na gawain. Nitong 2023, ang nakolekta namin ay higit 5 bilyong piso. At naniniwala po ako dahil nito na lang last quarter namin na-implement yung mga reforma, ito po ay inaasahan kong umabot sa 6.5 hanggang 7 bilyong piso. Anong tawag dito sa 6 na taon na panunungkulan nitong si Rodrigo Duterte? Hindi ko na alam kung anong word i-describe. Kasi kung dito pa lamang na yung mga kapulisan po natin, ang kitang-kita naman po natin na hinaras ng mga supporter nitong si Apollo Kibuloy, harap-harapang niyurak ang kanilang pagiging pulis, kung ano-ano ang kanilang mga sinabi, at pinagtututukan pa ng kung ano-anong mga bagay-bagay. Sinusundot-sundot pa, nakikita natin sa video, di ba? Dinuduro-duro pa sila ng mga kababaihan. Oo. Sino ngayon ang nakapanakit? Mga pulis ba? Di ba sila? Tapos, i-describe nitong si Rodrigo Duterte, overkill yung nangyari. Anak ng teteng naman na yan. Highest form of hypocrisy.
itong pagpapakita nitong advokasya kuno nitong si Rodrigo Duterte. Dapat hindi na lang siya nagsalita dito about fundamental rights eh. Kasi pag sinabi po natin fundamental rights mga tol, basic po diyan yung Bill of Rights. Ang sinasabi nila rito ay hindi daw dapat husgahan si Apollo Kibuloy dahil hindi pa naman napapatunayan ng walang halong pag-aalinlangan ng kanyang kasalanan. E paano nga mangyayari na mapapatunayan na siya ay walang kasalanan o may kasalanan, ayaw niya magpasakop sa ating hukuman. Ayaw niyang sumuko. Harap-harapan niyang binabastos ang ating batas. At kung sasabihin nila na excessive and unnecessary force ang ginamit ng ating kapulisan, anak ng teteng naman, kayo lagi ang nagbubulgar ng inyong mga sirkumstansye. Partikular dito kay Apollo Kibuloy. Ilang baril meron sa possession itong si Apollo Kibuloy? Nasa 20, hindi bababa o more or less 20. Ilan po dyan na isuko na, hindi ko na alam yung the rest. O, ilang milyon supporter meron si Apollo Kibuloy na nagsasabi na willing silang magpakamatay para kay Apollo Kibuloy. Ilang lugar yung pinuntahan ng ating mga kapulisan na sinasabi at naniniwala sila na maaaring doon nagtatago itong si Apollo Kibuloy. 5 lugar po iyon. At sa tingin nyo po ba ganito lamang kalaki sa bahay namin? O sa bahay ninyo, yung mga lugar na yon? Hindi. Ektarya po ang laki ng mga lugar na yon. Kaya sa tingin nyo, sasapat ang 10, 20 pulis. Kung nagpadala man doon ng reasonable puwersa ang ating kapulisan, yon ay base sa assessment ng ating mga command officer diyan po sa ating PNP. At alam po nila yan, ang kanilang ginagawa. Ngayon, kung sa tingin ninyo, talagang excessive at unnecessary ang ginamit na pwersa, at kung sa tingin nitong si Rodrigo Duterte, nilabag nito ang karapatan, partikular doon po sa place of worship at doon po sa kanilang paaralan, magdemanda po sila. Kasi nakalagay naman yan sa crimes against the fundamental laws of the nation eh. Pero, itong mga sinasabi dito nitong Rodrigo Duterte, anak ng teteng, wala kang moral ascendancy, Rodrigo Duterte, para igiit mo ngayon itong mga sinasabi mo na pag-obserba sa karapatang pantao. Dahil ikaw mismo, hindi mo nirespeto ang karapatan ng mga kababayan po nating Pilipino na noon hindi nyo binigyan ng pagkakataon madinig ang kanilang mga panig. At sinasabi nga doon sa naging House Committee hearing na sa panahon ni Rodrigo Duterte ay nagkaroon talaga ng katumbas na halaga ang pagpatay sa mga suspect sa illegal na droga. At depende pa yon sa status ng tao. Kapag mahirap, basically 10,000, at kapag tumataas ang antas sa lipunan, mas lumalaki po ang halaga. At ganun ang nangyayari dito kay Apollo Kibuloy. Dahil sa kanyang pagtatago, nahuhusgahan siya sa Court of Public Opinions. At wag nilang sisihin ng tao kung bakit ang pagtingin kay Apollo Kibuloy, guilty na kagad. Kasi ganun talaga eh. Yung pag-ibig mo sa responsibility, ang kalalabasan niyan sa harapan ng publiko ay ikaw ay may kasalanan. Hindi yan katulad ng kote. Hindi yan katulad ng batas na ipipresume ka na ikaw ay inosente hanggat hindi napapatunayan ng walang halong pag-aalinlangan. Pero dito sa atin, sa Court of Public Opinion, ika nga, the moment na iniwasan mo ang issue, the moment na ikaw ay hindi humarap doon sa proper forum, magigilty ka talaga sa paniniwala ng taong bayan. Kaya ang tanging kaparaanan lamang para yung sinasabi nyo na mapatunayan ng walang halong pag-aalinlangan, magpasakop sa batas itong si Apollo Kibuloy. Bakit hindi mo kumbinsihin Rodrigo Duterte na si Apollo Kibuloy ay sumuko? Total, abogado ka, di ba? That is the better thing to do. I-convince mo ang kaibigan mo na sumuko at magpasakop sa batas kung talagang kayo ay naniniwala sa due process at kung kayo ay naniniwala dyan sa sinasabi ninyong saligang batas. Ngayon, papasok sa eksena itong si Sara Duterte. Hindi na no comment, pero official statement na naman ang datingan. Sabi niya rito, kaisa ako ng mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas, pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. I agree. Lahat tayo dapat nagkakaisa para diyan. Maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Dapat walang Pilipinong tututol diyan. Lahat tayo nagkakaisa. Pero ang tanong, Sara Duterte, nangyari ba yan sa 6 na taon na pamumuno ng iyong ama
bilang Pangulo ng Pilipinas from 2016 hanggang 2022? Hindi. Tuloy tayo sa pahayag mo. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Kahapon na sanhi ng questionableng pagpapakita ng labis na puwersa at otoridad sa harapan ng mga sibilyan. Saan banda, Sara Duterte? Unang-una, kung merong kaguluhan at questionableng paggamit ng puwersa ng ating kapulisan, questionin nyo ito sa tamang lugar. Idemanda ninyo ang mga pulis sa ombudsman. Ireklamo nyo sila para sa paglabag sa karapatan partikular ng inyong organisasyon na kinabibilangan at kung sa tingin ninyo karapatan nitong si Apollo Quiboloy. Pero tandaan ninyo ito, ang sitwasyon sa pagpapatupad ng bawat ng arrest warrant sa mga partikular na individual ay iba-iba ang sitwasyon. Maaaring sa pagpapatupad ng warrant of arrest, 2 pulis lamang ang kinakailangan kasi hindi naman ganoong kataas ang maaaring maging threat sa ating kapulisan at sa paligid nito in particular. Pero dito kay Apollo Quiboloy, alam naman natin ang sitwasyon. Kayo, ang pamilya ninyo, ang mga kaibigan niya, willing kayong laging ipagtanggol si Apollo Quiboloy. Sa pagkatao ni Apollo Quiboloy, pastor siya, mahilig siya sa baril. Nireregaluhan niya pa, according dun sa testimonya sa Senado ng isang witness laban kay Apollo Quiboloy, ng baril itong mag-amang Rodrigo at Sara Duterte.